Oh, ba't lumabas kayo? Hi guys, come here. Let's vlog. Mag-vlog na si Mama. Good morning everyone. Gising na ako guys. Gising na ako. Gising ka na. Good morning. Ano pa lang? 6 o'clock pa lang ng umaga. And today, dahil maaga tayong gumising, ay magre-rearrange ako ng ating mga hoyas. Tingnan nyo naman guys. Karamihan ng namaalam natin at namamaalam ngayong summer is mga begonia. Ito begonia, nabili ko to 100. Tinry ko lang naman to. And alam nyo, napalaki ko to eh. Tapos, nakita ko na lang isang araw, ganyan na siya kahit dinidiligan ko. So, ang namatay natin begonia is 1, 2, 3, 4. 4 guys, ang namatay natin begonia. Pero yung mga favorite ko na begonia is buhay pa naman. Yun, nabubulo lang ako magsalita kasi kumakain ako ng candy. And yung ating core city ay dito, hindi ko na nadidiligan. Magpo-propagate nga ako na ito. May buhay pa oh. So, ayan, nag-rearrange ako and alisin ko muna to. Nag-rearrange ako dito guys kasi naglinis ako kagabi, nawala ng tubig. Kung kailan pa naman nagdidilig ako, saka nawala ng tubig. Pero carry lang kasi nakalinis ako. And nakadilig ng hoya. Si hoya guys, ay mas madalas siyang diligan dapat. And may nagtatanong pala sa atin kung ano daw ba ang gusto ng hoya. Sa akin, mas sinasanay ko yung hoyas natin na kahit papaano, kahit summer is makayanan nila ang init. Pero meron naman ditong dyan na mga potos. Ayan, meron akong inilagay dyan sa ibabaw na potos para kahit mainit is malilim pa rin dito sa area na to. Pero pag tanghali or mga 10:30 ng umaga, mainit dito sa ilalim niyan. Kaya siguro yung iba dito is nalulusaw. So, ilayo-layo ko lang kayo ha. I-rearrange ko lang siya kasi hindi sila sabay-sabay kumakapal. Ayan oh. Kung mapapansin nyo before dito sa area na to, makapal, nalagas yung ibang dahon. May mabilis diyang lumaki na hoya or mabilis magdahon na hoya. Meron naman dito, mapapansin mo talaga na may mabagal ditong magdahon na hoya. And yung nandito ko, ayan, yung Fittonia ko, yung iba dito, nakakalimutan kong diligan. And isa sa hoya ko na nagpapaalam na rin is si Manipurensis. Ayan, ang ganda ng potting mix niya. Pero hindi ko pa rin siya itinatapon kasi baka isang araw mabuhay siya. And yung mga nandito is ililipat natin. Uy, first time ko makita. Teka lang guys, oh. Ngayon ko lang to nakita. Kagabi hindi ko to nakita. Ay, ano tong may bulaklak? Si Croniana pala ang may bulaklak. O, sa mga mahilig sa mabulaklak na hoya. Tingnan nyo guys, ang ganda ng bulaklak. Ay, teka lang. Ayan, ang ganda ng bulaklak ni Croniana. Ganito pala itsura niyan. Hindi ko mailapit na maayos kasi, ayan. Ayan, ang ganda ng itsura niya. White and yellow yung gitna. Ang ganda ng pinakagitna niya. Ganda. Ililipat ko yung makakapal dito. Napansin ko yung iba dito is mas mabilis siyang lumago. Yung mga nandito. And ito kasi mabilis talaga siya lumaki. Ito Croniana rin to. Croniana. Teka lang, iikot ko lang siya. Aga natin nag-vlog, 6 o'clock. Ito, noong huling iniikot-ikot ko siya dito sa kanyang paso is hanggang dito pa lang siya. Dito sa area na yan. So, kung mapapansin nyo guys, is mahaba na ulit siya. Ayan, tingnan nyo. So, iikot ko ulit siya. Nasa mood ako ngayong lumabas kasi maaga pa. And mamaya, pag mainit na like mga 10:30, bumabalik ako sa kwarto kasi talagang sobrang init kahit sa sala. Minsan naman, nasa ano lang ako. Pag maaga akong naligo, yan. Pwede akong nasa sala lang. Pero minsan, kahit kakaligo mo lang, napakainit eh, no? And then, pag nandito na sa bandang dulo, dito ko naman siya
iikot sa kabila. Tapos, ikiklip natin siya. Ay, Ukis. Tingnan mo, busy si Mami, no? Ang aga-agang busy ni Mami. Ayan. Ayan, di ba ang kapal na niya tingnan? So, ito ay iaakyat natin dito sa taas. And then, yung mga maliliit, ibababa natin. Ganda na ito, oh. Look nyo, guys. Si Hoya Sarawak is 2 leaves ko lang siyang nabili. And, konti na lang yung potting mix niya. So, iriripat natin yan soon. Siguro mga 3 months. After 3 months, iriripat natin. Kasi may mga tumutubo na siya. So, wala ditong nalagas. 2 peraso. I think yung pangalawang dahon na lumabas sa kanya, bago pa lang siyang lumabas under my care. So, ang ginawa ko is, inilagay ko lang siya sa area na mahangin. Dito kasi guys, mahangin. Iipit lang natin tong isang to. Ikiklip ba? Yan, para maganda siya tingnan. Look, 'di ba? Ang ganda niya tingnan, heart shape. Ang laki ng dahon nito, pero mas may ilalaki pa 'to. Nakita ko lang 'to sa isang YouTuber na nanonood ako nung nagsisimula pa lang akong mag-collect ng Hoya and nagustuhan ko siya. So meron pa 'tong isang klase na hindi ko alam kung ano pangalan nun. Ganito rin siya pero mas matigas daw 'yun. Wala dito sa Pilipinas eh. Ito naman si Hoya Pink Silver Ghost is umano siya, nag-stop yung pagdahon niya. Kaya siguro dahil sobrang init talaga kaya nag-stop yung pagdahon niya. Ito naman, natuwa ako dito kay Gunung Gading. 2 leaves under my care, tapos lumabas ang dahon niya after 2 weeks nung nabili ko or nung niripat ko yata. And then ngayon, ayan o, ang kapal na niya. Ilalagay ko sa harapan yung makakapal na. Well, yung mga nasa harapan naman guys is makakapal na. Ito nagka-curl ang dahon niya, oh. Si Sigillatis na silver. Kita nyo ba guys? Kasi ano eh, against the light yata. Pero tingnan nyo, oh. Ang ganda. Meron ako dito. Matagal na to guys. Ayan, oh. Si silver na Caudata ba yan? Caudata. Ayan. Nagkaroon na siya ng mahabang ganyan. Kaya lang natuyo. Tingnan nyo yung mahaba, oh. Ayan, oh, yung mahabang ganyan. Natuyo siya kasi ginalaw ko ba or nagalaw ko. Pero may promising naman na naka-usli dun sa dulo. Matagal na to. 1 taon na yata mahigit sa akin to. Oh, mag-1 taon. Ang bagal ng ano niya. Ng tubo. Ang ganda talaga ng morning. Morning sun. Oo, kakadilig lang kasi nila kaya maganda tingnan. Ito, ang bagal din ng paglaki niya. Pero isa to sa gustong-gusto ko kasi maano yung dahon niya. Parang may ano, may balahibo. Magtrabaho na tayo. Daldal lang daldal. Ibababa ko muna yung makakapal na. And then, papaltan or ilalagay ko sa likod yung mga maliliit. Ito ang liit ang tubo. Mitrata splash. Ang liit ng tubo ng dahon. Naputol ata yan eh. Naglakihan na talaga yung iba or humaba na talaga yung iba. Yan. Dapat hindi maiipit yung stem eh. Kasi mag-i-stop yung pagtubo niya pag naipit yung stem. Yan, okay na yan. Bango naman, amoy ano? Amoy tawag doon. Amoy noodles. Ay, ang ganda naman ito guys. Si full silver, full moon. Laconosa full silver. Ang ganda. Tignan nyo. Ang dami ng stem na naka ano. Ay, guys, ang dami. Puro bulaklak pala to. Oh my God. Puro bulaklak pala to. Yung tumutubo. 1, 2, ay, eto. 1, 2, 3, 4. Kasi itong pang-5, dahon niya yung tumutubo. Oh my God. Ilalagay ko ito sa harapan para maganda siya tingnan. May mga namulaklak na rin dito. Katulad ni Rangsan. Namulaklak na rin to. Wala na yung bulaklak niya. Ang ganda rin. Dapat pala pinipicturean ko yung ano, no, yung mga bulaklak.
para may identification tayo. Dito muna tayo sa kakagising lang kasi ni Dara ng daughter ko, and 7:30 siguro pasok niya. Before siya pumasok sa school, papasok na tayo sa loob. Ito, maganda siya. Meron kasing kalso dito, kaya dapat yung ilalagay natin medyo maliit. Dito muna ulit siya. Tapos ikaw dito. Ito, kasya dito siya. Ayan, kasya ka dyan. Dito ka ulit. Maganda kasi si Gunong Gading eh. Kaya gusto ko siya dyang ilagay. Ito, wala tong improvement sa akin. I don't know why, guys. Si Mirabilis. Ganda naman ng potting mix niya. So, ilipat natin ng pwesto. Ayan. Pag walang improvement dun sa area niya, need natin siyang ilipat ng pwesto baka sakali magustuhan niya. Inaalis ko lang yung mga buhol-buhol kasi yung mga hoya habang lumalaki, ay! Tingnan nyo, oh. Ayan. Bumuhol na siya dito, guys. Nasa ibang pato eh. Nagbuhol-buhol na siya dito. Ayan, oh. Mamaya ipakita ko sa inyo. Gusto ko lang siya ilagay dito sa saan ba ito maganda. Ang bango, ano yun? Ano yung mabango? Mabango ba yung bulaklak ng hoya? Ay! Ang bango pala nito. Ito pala yung naamoy ko. Ayan o, si Croniana, guys. Kung naghahanap kayo ng hoya na nagpa-flower ng mabango, Croniana Eskimo ang pangalan niya. Super Eskimo ang pangalan niya. Ang bango na ito, oh. Amoy sampagita or mas mabango pa sa sampagita. Ang bango, guys. Ito pala yung naaamoy ko. Lalo na pag nabasa sila, yun yung naaamoy ko eh. Pag nabasa sila, ang bango. Ito yung kumakawala. Ang init na naman. Minsan kasi natatapon yung mga hoya dun sa ilalim, kaya dito ko muna siya inilipat. Pero nabawasan na to, guys, kasi napamigay ko na yung iba neto. Hindi ko pa siya napapropagate yung ibang mga nandito. Ayan na yung itsura niya. Tingnan ko sa maliwanag na, guys. Ayan oh. O diba, napuno. Morning sun is ang ganda-ganda niya. Tapos nilipat ko lang ulit dito yung ating langka. Ayan, kanina kasi andito yan, dito sa area na yan. Yan. Etong money tree na to, ginagawa ko siyang takluban or basta may lilim to kasi sobrang init, 'di ba? Yun nga lang nagkakaproblema. Ang naiinitan ngayon is yung ating money tree. Pero hindi naman siya nanlagas. Naputol siya pero hindi nagtuloy. Ayan, sana hindi na siya manila or malaglag. And gusto ko lang, ay may bulak, may ano na naman, paro-paro. Ganda na niya tingnan. Eto, alisin ko na yan yung mga fitonia kasi yung ibang fitonia ko and bigonia is nilagay ko na sa likod or dun sa kabilang garden and inilipat ko na dito yung ating mga aloes kasi madami sa inyo nagko-comment na bakit daw yung aloes natin is nandoon sa ilalim kasi wala akong space na paglalagyan dito. Tapos ang nakalagay dito is bigonia, 'di ba? Sobrang init. Kasi dito sobrang init kaya ibinalik ko na yung ating mga aloes. Ito nag-orange na. Ito, yung area na yan, pero leggy siya, 'di ba? Hayaan nyo. Magiging ano rin yan, magiging compact din yan sa sobrang init ngayon. Ito lang muna yung inayos kong ating hoya. Itong mga maliliit, kita nyo ba? Inilagay ko lang dito sa sulok. Hindi ko na idiniretso dito sa unahan kasi si Kisses, pag tumatahol ng pusa dito, humahawak siya dito. Yan, humahawak siya dito. Kaya yung ibang dahon, na ano siya, nasisira. 'Di ba ito dito rin siya nakalagay before. Tapos inilipat ko ulit siya dito kasi maliit pa siya eh. Ang inilagay ko dito is yung malalago muna para maganda siya tingnan. Ayan oh, malalago. Dito talaga ako naaano, ang bango-bango. Ang bango talaga nito. Ayan oh, si
Silver Eskimo. Kroniana silver na lang. Parehas din yata yun. Mabango siya. Lalo na kagabi, dinidiligan ko. Sabi ko, baka nag-spray si Dara ng, para siyang air freshener na powder ang scent. Para siyang baby powder ang amoy. Ayun o. Nahuli rin kita. And tag ano yata ngayon, tag bulaklak yata ng mga hoya. Kasi ang dami kong nakikita dito na may mga buds. O ito nga, si full silver na ano ba to? Laconosa. Full silver. Ayan, nasan ba yung iba pa na nakitaan ko? Nakalimutan ko na kung anong pangalan nila. May tatlo pa ako nakita eh. Na ano siya, may buds na din. Ang galing naman. Ito oh. Ay, hindi yan. Sirangsan. Tapos na yan eh. Nasaan na yun? Hindi ko alam kung inuud ba to. Kasi may mga bulaklak po ako dito. May mga ano po ako dito. Naglilipana na naman ng mga butterfly. Yung ibang hoya naman, okay dyan. And nagustuhan naman nila. Hindi ko lang alam sa mga sasunod na linggo kung kaya pa rin nila dyan. Dahil ito, namamatay na. Si Sigillatis Thailand. So, etong mga to, dito lang siya steady kasi naaanohan naman siya, natatakpan naman siya ng ating money tree. Nilipat ko dito. And ito yung mga nabili ko ng 1 to 2 leafer lang. Tapos lumago na rin naman sila. Meron akong isang namatay pa na hoya. Yung, ano ba yun? NGG ang pangalan niya. Hindi siya nag-success guys eh. Ilang alaga ng ginawa ko. Hindi maganda yung nabili ko. Sa mga nagtatanong kung ito ba ay dapat naaarawan. Actually guys, depende yan sa area nyo. Kasi etong mga mga hoya, before nakalagay ito sa gilid, which is mataas ang humidity sa gilid or sa kabilang garden, plus mahalumigmig, dapat nasa area din sila na mahangin. And dito sa area na to, inilipat ko sila nung time na dumami na sila, plus malamig pa nung inilipat ko sila dito. Kahit naman mainit sa area na to, meron namang nakalagay pa doon sa ibabaw nila. Plus, nag-double net ako. Double. Dalawang UV plastic, isang green net, isang black net. Last week, naglagay ako ng black net kasi sobrang init talaga. Yung ibang hoya ko, naninilaw. And perfect kasi sila dito, mahangin sa area na to pag gabi. Kaya dito ko rin sila inilagay. Pero pag bagong ripat, bagong propagate, wag nyo silang ilalagay sa arawan, lalo na ngayong summer. Dito guys, inilagay ko sila kasi kahit papaano mahangin naman. Watering schedule nila guys, depende pa din eh. Every other day, misting. Ako, ang dili ko sa kanila is every 3 days. Or minsan, pag naglilinis ako ng floor, yan, is minimist ko sila. Hindi ko sila dinidiligan, pero minimist ko yung dahon nila. Spray lang. Yan, ang ginagawa ko. And nagugustuhan naman nila. Kumapal naman sila kasi last year, pailan-ilan lang or konti lang yung bili ko dyan. 1 to 2 leafer lang din yung mga binili ko dyan. O ngayon, malaki na, 'di ba? So, kung kayo ay gusto ng mga hoya at namamahalan kayo, bumili kayo ng mga 1-2 dahon, katagalan naman, lalago yan pag tama yung alaga na ginagawa natin sa kanila. Potting mix sila guys is iba-iba din, depende kung ano yung makakasundo ng hoya nyo. Ako ganun lang din, trial. May langgam talaga eh, dun sa area na yun meron akong nakita eh. Hindi ko lang alam kung anong hoya yung may langgam. Hahanapin natin sa ilalim. Ang nila is cocoa chips na may pumice, perlite, compose. Yung iba dyan may acacia barks, yan. Iba-iba. Pero more on more on cocoa chips. Ito nga lang ang problem, nagkakalanggam pag may mga cocoa chips or cocoa cubes ako. Pero ang hoya kasi kailangan naka cocoa chips. Hindi ko lang alam sa iba, pero dito sa area ko ayaw nila nung more on vermicast or compost. Gusto nila ng ganyan, yung parang maraming pumice, perlite, cocoa chips, ayan. So, ayun, napatagal na naman tayo. Dito ko na i-end ang ating vlog at ako'y papasok na, si Dara papasok na rin. So, see you guys on our next video. Bye!